Di tayo basta makamove on sa mga kaganapan. Kumbaga'y nahahawa rin tayo. Mga napapanood natin, nababasa natin, mga nababalitaan natin. Apektado tayong lahat. Kahit pa sabihin natin na baka iniisip ng iba talagang video lang naman ang kailangan natin. Kaya hindi tayo pwedeng maapektuhan. Ang tinutukoy ko rito yung nangyari nga sa PhilHealth. Di ba, automatic naman na lahat tayo ay membro niyan. At halos nababanaaga natin sa darating na taon na medyo mahirapan tayong makamit yung talagang minimithi. Lalo na yung siyempre makakasakit. At mabuti na lamang sana kung walang magkakasakit. At siyempre yan naman hinihilin natin kahit wala ng PhilHealth basta wala tayong sakit, diba? Yan ang pag-uusapan natin. Siyempre tayo tuluyang pumalaot sa ating re-reaksyonan at mga talakayan. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mansulo kayo ng Pinas naroroon, sumaatin ng pagpapala. Napupugay pong muli si Makatang Tambay na walang ibang puhunan kundi ang mga logic lamang ng buhay. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman. At panoorin mo kung anong mayroon kay Makatang Tambay. Thank you. Sa mga nangyayari ngayong mga kakatwa, nakakaiba, na pag-iisip-isip natin na tingin ko ipikto ito ng kahinaan ng namumuno sa atin. Na tila baga parang napapansin natin na nagkakanya-kanya kung sino yung may kakayahan. Na sa tingin nila may kapangyarihan sila na gawin ang ganung bagay. Bahala na sila. Sila ang nagpapasya. Ang ibig kong sabihin. Kung anong maibigan nila, yun na lang. Parang wala na silang sinasaalang-alang na mayroong napapahiya o kung kaya mayroong bumabagsak o mayroong nadadamay sa kanilang mga ginagawang ito. Siyempre, tinutukoy natin dito. Yung kanila amo mismo o yung gobyernong ito ang nalalagay sa kahiyan sa mga ginagawa nila na tila mga palinghado na. Kung nawawala na talaga sa linya. Tingnan nyo na lang yung kauna-unahan na narinig natin sa isang sekretary ng gobyernong ito. Hindi natin nakalain sana maririnig natin ito sa katulad nila. Nung sabihin ng sekretary ito na ang kahirapan daw naman ng bansa ay isa lang guni-guni. At nataka tayo sa niya inuhugot itong mga paratang na ito, itong kanyang mga conclusion na ito para sabihin sa publiko na ang kahirapan guni-guni lamang. Siguro sa mga katulad nila guni-guni ang kahirapan. Paano yung mga nasa baba na milyong-milyong Pilipino? Alam naman nila ito. At kaya nga sila naririyan para sa mga pangako nila paglingkuran ang mga mahihirap na ito. Kit nating lahat. At hindi lang siguro ba alam ng taong ito na ang kahirapan hindi guni-guni, talagang tinatamasa, nararamdaman. At talagang nasa paligid natin, nasa loob ng pamamahay natin, nasa ating isipan, nasa puso natin. Ganyan yung kahirapan at hindi yan isang guni-guni. Realidad yan. At itong sumunod ang napakataas na opisyal. Ang bagay na ito. Biro mong sabihin niya na ang gumagamit daw ng droga hindi naman pag-a-addict. Ang nagsalita nito biro mo yung dapat nagbabawal pa. Nagsusulong na ito dapat huwag tangkilikin at dahil nga bawal ang droga. Ang PNP chief ng PNP mismo ang nagpahayag nito at sa kanya natin ito narinig. At may karagdagan po nga yung kanya spokesperson ng PNP. Sabi nga niya na itutulong sa ekonomiya dahil nga siyempre yung mga gumagamit nito yung dadagdag ng oras ba sa trabaho. Parang yung pagbibigay katwiran dito sa mga tila pagpabor sa mga gumagamit ng pinagbabawal na droga. Marami na nang pinagdaanan ng mga pamahalaan pero ngayon lang talaga nakanig na
kahit pasabihin mo may katotohanan yun, hindi ka dapat magpahiwatig man lamang ng ganitong pananalita sa publiko. Lalo't ikaw i-impeach na ikaw nga yung inaasahan na talaga magsusulong ng paghihigpit na pagbabawal dito. Pero ngayon, ito yung mga bagay na nakikita natin at naririnig na nagmumula sa kanila sa pamahalaang ito. At ikatlo, o biro mo ito, bago-bago lang, mainit-init pa. Pero mo ang bigyang katwiran ng isang senador, hindi natin iniisip na sasabihin niya ito na ito yung magiging kanyang pangangatwiran sa pagtanggal ng budget ng PhilHealth. Na kung saan, siyempre, apektado tayong lahat dito at lahat naman tayo automatically na member na ito, di ba? Ay, pero mo sabihin niya na kaya di man nila tinanggal ang budget ng PhilHealth sa taong 2025, itong darating na taon. Gusto nilang bigyan ng leksyon at disiplinahin yung mga opisyal nito na hindi naman ginagawa yung tungkulin. Hindi binibigay pangailangan ng mga tao o ng mga membro nito. Kaya sabi nga niya, ayun, hindi nababawasan yung pundo. Hanggang ngayon, 600 billion pa rin. Kaya hindi na muna sila ngayon pinaglaanan ng pundo para dito. Ang daling isipin na sa sinabi niyang ito, hindi naman yung mga opisyal nito ang binigyan niya ng leksyon at dinisiplina. Kundi yung mismong mga membro nito na talagang kukuha o makikinabang o gagamit ng mga pundong ipinagkait nila. Diba? Talagang sa kauna-unahang pagkakataon na nakita ko na may mga ganitong mga ginagawa o mga panukala ang mga nasa gobyerno. At bilang pang-apat, kumplituhin na nga natin, napapansin ba ninyo ang mga ginagawa ng mga kagalang-galang nating mambabatas dyan sa Kongreso? Kung titingnan nyo, para silang sinasapian. Talagang wala na silang karespi-respito dun sa mga tao nang tingin nila under nila. Mas mababa sa kanila. Ano rin nyo ito? Hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lied. Just a few minutes ago. Sa harap ko. Sinabi mo na that authority was delegated to your personnel. Yes, Nung, Mr. Chair. nung tinanong ka ni Chairman ako, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. Mr. Chairman. Tingnan nyo yung itsura ng pagmumukha ng kagalang-galang na congressman na ito. Si Boy Contempt, Congressman Paduano. Parang sinasapian talaga siya. Hindi mo maiisip na sasabihan mo siya ng Your Honor, pero hindi naman ka-honor-honor yung kanyang mukha o yung kanyang mga sinasalita. Talagang gigil na gigil siya parati. Mapansin nyo ba yung sa mukha niya? Para meron siya laging kaaway. Na hindi natin alam kung ginugulat lang niya o talagang estratehiya yun na para takutin yung mga resource person nila dyan. Kung isipin, hindi naman talaga dapat gawin dahil unang-una, general ito. Itong kanyang ini-contempt na ito. General Wilkins Villanueva. Kaya dito natin nakikita at dito tayo pinanghihinaan ng loob at labis na nangangamba, nag-aalala. Kung bakit nagiging ganito yung ang gobyernong ito. Kaliwat kanan talagang makikita mo yung kanilang pagiging irresponsable. Bagamat binibigyan nila ng katwiran, pero sabihin na natin na yung cite in contempt na ginagawa nila o pagkukontempt sa isang tao na sa tingin nila ay nagsisinungaling o hindi nakikiisa sa kanila. Pero hindi naman dapat ganun. Nakita nyo ba yung mukha niya, yung itsura niya, yung paraan niya ng pagsasalita? Dapat magkaroon ka man lang ng konting pagpakumbaba dahil alam na alam naman ano yan di ba, legislative process yung inyong ginagawa dyan.
legislative hearing, dapat magkakaroon ka naman ng kaunting respeto sa mukha mo, sa pananalita mo. Bagamat iginagawad mo yung contempt na talagang kapangyarihan naman ninyo. Pero hindi ganun ang nakikita natin, hindi ganun ang nangyayari. Basta't ang gusto nila, magpakita sila na kung ano yung talagang kapangyarihan na nasa kamay nila. Wala na kung sino man yung masagasaan yan, basta ang kailangan namin ganito. Kami ang nasa pisto ngayon, kami ang makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi po ubre yung mga katwiran ninyo. Nakakalungkot yung ganitong bagay na nakikita natin. At hindi natin alam kung hanggang saan talaga pahihirapan tayo ng gobyernong ito. Hindi man tayong nakasalang sa sitwasyon na yun o hindi man tayo nakukuntim. Pero sa lahat ng bagay na ginagawa nila, apektuhan tayo. Katulad na lang nga nitong ginawa nila sa PhilHealth. Maliwanag yun, malinaw yun na hindi man tayong kinukontempt nila riyan. Na totally na nakakaramdam ng sakit at ng paghihirap, ng kahihiyan. Ito naman yung nadadama natin at tiyak na tiyak naman na daranasin natin sa darating na taon. Salip na kaya yung mapapadali o makukuha natin yung talagang nararapat, magkakaroon na ng dahilan. Pwede pa ba nating sabihin na hindi ganyan sinasabi sa Kongreso o sa Senado? Kaya hindi nyo dapat ibagayin. Hindi yun. Dahil simple ang makakarating doon sa kung saan ka man pupunta. Walang budget. Makakapaghabol ka pa ba nito? Kung isang ordinaryo kang mamayan na nagkasakit at ngayon uugod-ugod kang humihingi ng tulong. Batid mo naman na ganun nga yung kanilang ginawa. Kawawa, nakakalunos. Pangyayaring ito talaga sa ating lahat.